Good day everyone, this is Carlo Iloyola. I am here to demonstrate on how to write memorandum or writing memorandum. Memorandum is used in place of formal letters for internal communication. Used in the workplace to present information, to provide directions or reminders, or to propose an idea. So ang memorandum is gamit siya sa workplace or sa ato ang campus, like for example mo inform sila nga walay klase ning kaugma, so memorandum ang gigamit to provide directions or reminders. And then before you write, consider the following first. Audience. Knowing your audience, and knowing your audience will not only allow you to identify who to address it to. So for example, kung ang memorandum gikan sa university president, yaman i-send sa campus directors, then ang campus directors mo send sa or kanang campus directors to college deans, then college deans, and from the college instructions to college students. So but also determine the tone of the documents you will be writing. So ang tone nga gipasabot diri sa ang imong language nga gigamit sa imong memo, like for example kanang kung sa campus director imuhang memo is very formal gid kaayo, since sa mga students formal gihapon, pero as long as masabtan pod sa mga students. And then purpose, providing a list of instructions will require a more formal professional tone, while announcement regarding a company outing or party may be written in a festive manner. So ang purpose is providing a list of instruction will require a more formal and professional tone. So mo ano to kanang kinahanglan gyud siya formal gid ang sud sa imuhang memo. In parts of a memo, ang label. Some offices requires for this document to bear the label or memorandum nang kabantay mo sa babaw sa memo na man ay butang dito kung para asa sa siya ang documents, unsa siya ang klase nga documents. Like for example, ang memorandum ang ibutang sa babaw, so inigbasa pa lang daan sa memorandum, makibaw na dayon ang readers kung unsa siya ang imong gisend nga letter. Then that ato na siya ibutang sa sa babaw at the top of the page, so that your readers will immediately know what type of documents. So ato gid mo siya ibutang ang label sa babaw, like for example ang memorandum, then mo na siya ang para sa yun ra pag-identify nila kung unsa nga documents. Then ang heading, the memo heading contains the following details. Number 1, this is where you write down the recipient of the memo. So ang imo ibutang diri is kanang butangan nimo siya og kung asa nimo i-send ang memo. Like for example, i-send nimo sa ang memo i-send sa campus deans, dayon from the campus deans to the for the students, or pwede sad for sa non-teaching personnel or sa teaching personnel. And then number 2, from, write down your name and job title. So imo din ni kung asa gikan, ibutang nimo dito sa from, ibutang nimo kung asa gikan ang memorandum. And then subject, indicate the reason for the memo. Imo man ibutang dito sa kung unsay rason sa memo, like for example kanang walay klase inig kaugma, or para sa Christmas nga party, or sa unsa nga mga activity pwede ang diha na mo ibutang. Then note the complete date. So imo gid ibutang ang date. Ang body is used this section to provide the pertinent details regarding the issue at hand. Contain all information nga pwede ikapangutana sa makadawat sa memo, like for example kanang
imo ibutang dito nga whereas para sa kuan mga Republic Act, kung para sa ilang mga nabinag na sila yung mga possible questions o para asa ang memo. So imo na ikuan dito ang all information imo i-indicate. And then conclusion. The conclusion is usually just 1 to 2 sentences long and indicates what action you are expecting from the reception of the memo. So muna to ang kinalasan kay, so what guys is koan for instruction like for example kanang mubutan dito please be guided, or for information and demonstration. So kanang for information is kanang need siya i-spread or bisag unsa kami mo i-spread man nimo. Mo na siya ang sa conclusion. And tips of the effective at the memo writing. So be smart. Memo should be smart. Ang meaning sa smart kay specific, measurable, attainable, relevant, and time bounded. So kanang specific pa lang daan ang pasabot niya, kanang ang imo isulod sa memo is kanang specific na nimo daan, kanang dili na no need na og mga daghan nga kuan mga words imong gamiton niya, nagtuyok-tuyok na lang. So don't use information language. Memos by their nature need to be written in a professional manner. So mo na to gibalik na pud ni nato nga if magsulat mo og memo dili na nimo no need naman nga daghanon nimo og kanang mga flower nga mga words, kay pwede naman nimo i-direct to the point kung unsa gyud imong tuyo para mas madali. Kay kung taason pud nimo og suwat imong memo, ang mubasa ana dili na magka-interest, ang nitan-aw pa lang daan di na magka-interest mubasa tungod taas na kaayo. So imo lang yun siya i-specific. So don't use informal language. Memos by their nature need to be written in a professional manner. So ang memos don't use informal language, kanang dili na ka magamit, no need na ka magamit og mga kanang mga informal language, kay professional man ang imong sindan sa memos, mga memorandum. By their nature need to be written in a professional manner. So be succinct, avoid flowery language and adding unnecessary details. So mo to nga akong ingon ganina nga dili na mo avoid og mga flowering words, kay para dili na matuyok-tuyok ang kanang imuhang storya niya. Ang imong point is wala ra day gihapoy klase niya, nagtuyok-tuyok imuhang storya. Present the main point within the opening paragraph. So imo i-present ang imuhang point, like for example kung kag walay klase, imo na siya i-state dito sa first paragraph para dayon palagbasa daan sa readers or sa audience is kahibaw na din sila unsay rason sa memorandum nga gisend. Break down the memo. If your memo is long, consider breaking it down into a smaller chunks to make it easier. So if ever gani magsuot kag memo, if paminaw nimo nga nitaas na, imo na lang siya i-paraphrase or ibana nimo siguro, or para mas mumubo ang imuhang kuan memo nga gihimo. And then don't use emotionally charged words or language. Never use emotive words when writing about issues such as team members or performance at work. Kanang dili sa nimo i-kuan kanang i-charge words or language, never use emotive words. So dili kanang such as kanang mura og mga bati nga storya or padungog-dungog siguro sa imong kauban, then or sa kauban sa trabaho. So proofread, make sure to proofread it to see it if there any factual, grammatical or spelling errors in what you wrote kung unsa imong gisuwat. So after gid magbuhat og memorandum is imo gyud nang basahon og balik, i-proofread gid nimo kung naa ba kay na ungrammatical or wrong spelling, ano to spelling errors in what you, kung unsa imong gisuwat dapat imo gyud siya i-proofread. That's all. Thank you.